ang partner mong lalaki ay galing sa kandungan ng ibang babae bago pa siya umuwi sa iyo. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na nakipag-clap-clap, nakipagtalik ang partner mong lalaki sa iba bago sa iyo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, eto, bagsak siya. Ang lalaki, kapag yan ay nagamit na siya, pagod na yan. At sigurado, pagdating na sa iyo, wala na yang ibubuga. Of course, hindi naman lahat, pero karamihan ay ganyan na ang mangyayari. Kapag nakipag-S na yan doon sa iba, ibinigay na lahat yung lakas niya doon. At pagdating sa iyo, wala nang natira. Wala nang lakas yan. Kaya ang mapapansin mo na lang, ang mararanasan mo dyan is lupay-pay na. Hindi na siya makapag-perform, okay? Kung yan man ay magigising, panandalian lang at hindi rin niya kayang panindigan yung pagiging matikas niya, okay? So, ayan po ang number 1. Number 2, eto yung malabnaw na. Alam nyo, ang lalaki, kapag gamit na gamit yan sa action or sa sariling gawain, kapag lagi yang naglalabas ng ganun, sigurado na yan ay lalabnaw. At mag-aantay ulit yan ng ilang oras bago makapag-replace ng mas sagana at mas malapot ulit na juice. Okay? So, malaking ebidensya ito kapag galing sa labas ang iyong partner, tapos napansin mo bakit ganun na lang ang natira sa kanya. Bakit yun na lang ang ibinibigay niya sa iyo? Parang tubig na lang yung lumalabas sa kanya. Kumbaga, galing na siya doon sa ibang garden at doon na siya nagdilig. At pagdating sa iyo, wala na. Tuyot na. Wala na siyang maibibigay na pangdilig dyan. Okay? Buti nga may lumalabas pa eh. Yun nga lang, wala na. Malabnaw na talaga. Kaya ladies, kapag ganun na ang ibinibigay niya sa iyo, galing na yan sa ibang kandungan. Number 2. Number 3, eto, yung mga marka o mga namumulang mga marka sa kanyang katawan. Okay? Ito yung mga marka na naiwan sa katawan niya dahil sa panggigigil. Okay? Alam niyo, pag nasa aksyon, kapag talagang gigil na gigil silang dalawa, matindi ang bugso ng damdamin dyan. Kaya yung mga paghawak ay napapadiin. Kaya yung mga yan ay talagang dumidiin yan sa balat o kaya kumakamot yan sa balat. At pati rin yung mga paghalik, talagang todo bigay, mga kagat, kalmot, mga paninipsit, kitang-kita at sigurado na kapag nagtanggal yan ng damit, makikita mo ang mga marka na yan. Kaya ladies, kapag may duda ka sa partner mo, i-check mo na ang kanyang katawan. Lalong-lalo na dito sa bandang dibdib at sa kanyang likuran. Okay? Madalas, sa liig yan eh. Pero iniiwasan nila yan kasi masyado ng halata. Kapag nag-iwan sila ng ebidensya sa liig. Okay? So ayan po ang number 3. Number 4, ibang amoy ng kanyang damit. Okay? So, alam nyo, kapag dumikit ang isang lalaki sa babae, sigurado na yung mga amoy ng bawat isa ay dumidikit sa damit. Lalong-lalo na sa mga kababaihan na gumagamit yan ng mga mababangong scent. Yan ay naiiwan sa damit ng lalaki. Kaya ladies, kapag umuwi yung partner nyo, amuyin nyo siya. Kapag yung amoy nila ay medyo fruity, amoy babae, no, sigurado na may dumikit sa kanya na ibang babae. Okay? So, ayan po ang number 4. Number 5, ito yung amoy sa katawan niya. Okay? Alam nyo, similar ito doon sa damit. Pero ito naman, sa mismong katawan niya, okay? Lalong-lalo na doon sa baba. Alam nyo,
Pagkatapos ng S, meron at merong naiiwan na amoy. Okay? Yung amoy na yon ay kusang nakadikit doon. Kaya kapag fresh pa yan, kapag kagagaling pa yan sa kandungan ng ibang babae, sigurado na mapapansin mo yon, maaamoy mo yon. Okay? So ladies, kapag ikaw ay nagdududa dyan sa partner mo, amuyin mo siya. Okay? May mga naiiwan dyan na amoy kakaiba. Ito yung nangyayari lang ito kapag ang dalawang individual ay katatapos ng action. Ang katawan kasi may mga naire-release yan ng mga amoy, scent, or ito yung tinatawag na pheromones. At yan ay dumidikit sa katawan ng bawat isa. At hindi agad-agad yun nawawala. Okay? Kaya kung matalas ang pang-amoy mo, sigurado na ito ay masasaksihan mo. Number 5. Number 6. Sobrang linis or hindi si Junjun. Okay? So, ito na yung kagagalingan niya sa labas, sa work, or kung saan man siya nanggaling. Tapos, mapapansin mo na bakit parang bagong paligo siya. Or, doon sa baba, bakit tila ang linis-linis na? Di ba? Hindi naman yata normal, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Kapag galing yan sa maghapon na trabaho, sigurado sa baba kay Junjun ay hindi na yan kapreskuhan. Siyempre, andyan na yung halo ng pawis na maghapon na hindi nalinisan. Okay? Magtaka ka. Siyempre, naglinis yan para matanggal ang mga ebidensya. Or, kapag hindi naman yan nakapaghugas, nakapaglinis, makikita mo, maaamoy mo agad yung mga dumikit doon kay Junjun. Maaring sa mga singit-singit niyan, sa mga gilid-gilid niyan, may mga nakadikit pa dyan na mga basa, mga malagkit na ewan. Okay? So ladies, kapag may duna ka sa partner mo, amuyin mo siya yung katawan niya, i-check mo si Junjun. Sigurado na may masasaksihan ka dyan, may makuhuli ka dyan. Number 7, iba na ang kanyang suot na panloob or underwear. Alam niyo, kaya ganyan. Kasi sigurado na nadumihan na yan or ginawang pamunas or kung ano man. Kaya nagsuot yan ng ibang panloob. Madalas yan ay nagbabaon ng extra na damit para gamitin kapag yan ay nalagyan ng ibang kulay, ibang amoy, nabasa, yun, meron siyang reserba. Okay? Kaya kung matalas ka, kung matagal mo nang inoobserbahan yung partner mo, isa yan sa dapat mong i-check ang kanyang isinusuot na panloob. Kapag umuwi siya at iba na ang suot niya, nako, senyales yan na meron na siyang kinalulukuhang babae. Meron na siyang kinakatagpo sa labas. Kaya yung panloob niya ay nadumihan. So ayan po ang number 7. Number 8, pagod na pagod. Kabisado nyo na ang partner nyo. Kapag dumating yan galing trabaho, ay alam nyo na yung kanyang routine. Yan ay kikilata, uupo, tatambay, magkakape, manonood ng TV, di ba? Routine yan, araw-araw na nangyayari. Pero biglang nagbago, okay? At pag uwi niya, napapansin mo na pagod talaga siya. Kaya siya pagod dahil yung kanyang lakas ay naubos na doon sa babae niya. Okay? Siyempre, galing na yan sa trabaho. Ubos na yung kanyang lakas doon, yung energy niya. Tapos yung reserva niya, yung natitira pa niyang lakas, doon pa niya ibinuhos sa kanyang kalukadidang. Okay? Kaya literal, na pagod yan pag umuwi na siya sa iyo. Kaya ang mangyayari dyan is matutulog yan. Ihilata na yan. At talagang makikita mo na lantang gulay na siya doon. Humihilik na agad-agad. Okay? Red flag na naman yan. Okay? Kapag ganyan at meron ka na talagang hinala sa kanya, ang hinala mo ay totoo. Trust your instincts, ladies. So ayan po ang number 8. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga signs na ang partner mong lalaki ay galing sa kandungan ng ibang babae bago pa siya umuwi sa iyo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time.
Don't forget to subscribe.